artista, host, politiko, influencer. Halos lahat na nga yata nahilig na sa motorsiklo. Kahit nga mga atleta nagra-ride na. Kasama na dyan ang mga kaibigan nating basketball players mula sa PBA Moto Club. Ako po si Jay Tarok. At ako naman si Jolly Alarcon. Kami ang boses ng Pinagkakaisa. Sa ilalim ng sun, with the 3 golden stars on a glorious day. Ride, ride, ride. Get up and ride today. Ride, ride, ride. We gonna ride today. Ride, ride, ride. Come on, let's ride today. Ride, ride, ride. We gonna ride PH. Ride PH Season 6 is presented by the Department of Tourism and the Tourism Promotions Board. Co-presented by Rico Meyer-Hoffer, JJ Helterbrand, Mark Kagiwa. Ilan lang sila sa mga superstar ng hardcourt na kilalang kilala ng basketball fans. Pero ang hindi alam ng marami, mga rider din sila. Katunayan, meron na nga silang riding group na binuo. Ang PBA Moto Club. Isa si Rico sa founding members ng grupo. Philippine Bikers Amazing Moto Club. Nagkataon lang na PBA. But lagi na sabi, bakit PBA ginamit nyo? Sabi ko, hindi naman yun Philippine Basketball Association. Nagkataon lang, ha? Nagkataon lang na kasi yung Amazing Club yung tawag sa amin. So the club is composed of like players, businessman. Isa sa pinaka-active na member nila ay si JJ, na former PBA Most Valuable Player noong taong 2008 to 2009 season. Ikaw, JJ, paano ka napasok sa pagmumotor? Ako naman, I learned during the pandemic. You know, like everyone else, when we're at home, we're bored, walang magawa. So, doon ako natuto. Si nag-ano sa akin, si Mark Kagiwa. Si Mark Kagiwa nag-influence sa akin. He let me borrow his Duke 150. Doon ako nag-start ng learning how to use the clutch. And then, after about a week or so, I got the hang of it. And then, pinahiram niya sa akin yung F900 niya na bagong labas na BMW. I enjoyed it naman. And then, I went to same place, RSA Motors. Bumili ako ng F9. Correct. And sobrang, na-addict ako. I kept buying new bikes from BMWs, Ducatis, MV Agustas. So multi-brand ka na. Marami ka brands na nasubukan. Yeah, I got so addicted. I fell in love with 2 wheels. Pero gaya nga ng sabi ni Rico, hindi naman lahat ng miyembro nila pro basketball player. Gaya na lang ng negosyanteng si Gerard Yu. I started also with a scooter, yung C400 ni BMW. And then from C400 to GS310, I had that. Then the F900. So now, I moved up to the S1000R. Puro BMW? Puro BMW. Okay. So yun. So happy naman ako. And then these guys are my mentors. Sila yung nagturo talaga sa akin. Nabuo ang grupo bago pa mag-pandemic at marami na silang napuntahan kahit pa bago pa lang sila kumpara sa ibang mga motorcycle club. Saan-saan na kayo nakapunta? Saan na kayo nakapag-ride? Anong mga pinakamalalayo na na-ride yun na with your bikes?
Ikaw, Rico, saan? Tayo sa, ano, di ba? Kalinga. Kalinga. No, yeah. Kalinga is the farthest. Yung Apayao. Hindi, Apayao. That's what, 10 hours straight ride? And after that Kalinga, second na yung La Union, right? La Union. I think La Union na. Pero malapit na yung La Union Also after sa norte. Kalinga. Sa norte ulit. Oo. Saan pa? Saan kayo nagra-ride pa? Madami. Batangas, Puerto Galera, sa'yo. Puerto Galera, Pero short ride, saan ang default nyo palagi? Tagaytay. Tagaytay. Mabilisan lang, no? Mabilisan lang. Almost every week before. Breakfast ride. Breakfast ride. So marami kaming kilala ng mga basketball players na who are getting into motorcycles. Bakit, JJ, bakit sa tingin mo nagiging popular siya? For me personally, it's I always say it's stress reliever para sa akin. Stress reliever para sa mga players. Yeah, it's also a time for us to bond. Kasi a lot of us basketball players, especially when we retire, hindi na kami we don't see each other anymore. So this is a chance for us to get together, boys ride, and to update each other what's going on in our lives, kwentuhan, enjoy. And so it's really a time for us just to really sit down and bonding moments for us again, like we used to do when we were playing. Pero hindi babawal sa mga pro basketball players magmotor? So nung naglalaro kami, nakalagay sa contract yun. Nakalagay sa contract. Bawal. But, syempre, boss namin yung nagbebenta ng motorbike. Inalis na yon, yung Hindi, I mean, clause na yon. Ang gusto lang ni Boss Ramon sa amin is may rules kami. Pag kunyari, yung club namin, naglagay kami ng rules na specifically bawal makipag-race. Full gears, Pangalawa? tapos bawal humataw, Okay. and then dapat naka-cardo unit. Cardo unit Para we can guide each other. Kasi sometimes yung mga members namin, they go past na, i-remind namin na Correct. relax. Oo. Sabay-sabay naman tayo makakarating doon. Kung umuna ka man, hihintay mo pa rin naman kami. Karamihan sa kanila may mga asawa at partners na. Buti pinapayagan sila mag-ride. Wait, ano yung motto mo? Ano yung motto mo muna? One bike, one wife. Gaya ng marami sa ating mga rider, nagsimula rin silang mag-video at mag-document ng mga ride nila. Paisa-isang upload lang sila sa YouTube nung una, hanggang sa napansin nilang dumadami na yung kanilang subscribers. This is why we ride, alright? Yung YouTube channel namin, 3 minutes, yung highlights lang, yung maandar lang kami. So hindi talaga namin priority yung, di ba sa YouTube channel, yung income and everything. So biglang naging 100,000 yung subscribers. Sabi ko, wow. Tapos nag-suggest na sila na magkwentuhan kayo, i-video nyo para makita namin. So as a basketball player, engage kami sa sa mga fans eh. So noon, ginawa namin, yung YouTube channel namin, very raw. Walang edit, walang mga cut and fill. So far, to be transparent, yung YouTube channel namin, meron ng $4,000. Ang maganda, yung kinikita nila sa YouTube, hindi lang daw nila ginagamit para sa grupo. Katunayan, ginagawa nila itong pondo para sa mga outreach program nila, kagaya ng ginawa nila kamakailan sa Batangas. Sa SOS Lipa Batangas. So it stands for Save Our Soul Children's. So yung mga bata doon kasi kaya namin sila napili kasi sila yung mga na-abort, tapos nabuhay, na-neglect, gano'n. So ang ganda kasi nung foundation niya kasi what they do talaga, so we support them, di ba? So yung lahat ng mga, marami silang napapagraduate. And then yung mga nag-graduate din, after graduation, nag-work na sila, they give the money back. So tuloy-tuloy lang yung cycle. Look at how majestic it is, man. It's majestic. And it's amazing. Bukod dito, alam din nilang isang paraan ng pagtulong sa motorcycle tourism, yung kanilang pagva-vlog dahil naipapakita nila yung iba't ibang magagandang lugar dito sa bansa. But when you're on a motorcycle, you're able to go places where you wouldn't normally go, and you're surprised like how beautiful the Philippines is. You'll be able to visit like Kalinga. I've never thought in my life I would go there, but when we got there, despite of the 10-hour ride, super ganda, parang nasa ibang bansa ka.
Sa ngayon, plano lang nilang ituloy ang pag-upload ng kanilang mga ride at kulitan Who's a good defender? para makapaghatid ng kaunting saya sa kanilang followers. Lalo na ngayong marami pa rin ang stuck sa bahay dahil sa pandemic. Pero alam din nilang sa patuloy na pagdami ng sumusubaybay sa kanila, malaki rin ang responsibilidad nila sa pagsusulong ng safe and responsible riding. Kaya payo nila sa mga kapwa rider, Don't twist the throttle with your ego. Mark Kagiwa. Parang ibig sabihin, just go on your own pace. Kasi minsan, matcha-challenge ka sa mga ibang riders and once, pag ganun, medyo pangit na yung ganun. So Hindi just, maganda. yeah, so just go on your own pace. You know, enjoy the ride. You don't have to go super fast to have fun. So just, yeah, go at your own pace.